Hayaan mong tumulo ang iyong mga luha. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 7, verses 11 to 17, and I read it for you. Soon afterwards, he went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went with him. As he approached the gate of the town, a man who had died was being carried out. He was his mother's only son, and she was a widow, and with her was a large crowd from the town. When the Lord saw her, he had compassion for her and said to her, "Do not weep." Then he came forward and touched the bier, and the bearer stood still. And he said, "Young man, I say to you, rise." The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized all of them, and they glorified God, saying, "A great prophet has risen among us, and God has looked favorably on his people." This word about him spread throughout Judea and all the surrounding country. Pinipigilan mo ba ang iyong pagluha kapag ikaw ay may nararamdamang kalungkutan, pagkabigo, pagkasugat sa puso? Ano ang ginagawa mo sa tuwing ikaw ay papaluhana? Isa po sa nakasanayan at nakagisnan natin na palaging sinasabi sa atin ay, kapag lalaki ka, huwag kang iiyak. Kapag nasa harapan ka ng maraming tao, huwag kang iiyak. Kapag malungkot ka, huwag kang iiyak. Kapag may daladala kang mabigat sa iyong puso at gusto mo nang umiyak, pero pinipigilan mo ito dahil may nakakakita, hayaan mo lamang tumulo ang iyong mga luha. Minsan kapag tayo nagdarasal, nakikita natin ang ating sarili na nauubusan tayo ng mga salita. Naranasan mo na ba yan? Sa iyong pagdarasal, wala ka nang masabi, kung hindi humahagulgol ka na lamang sa pag-iyak. At ang Panginoon, nakikinig, nauunawaan ang iyong hagulgol, sapagkat ang mga luha ay panalangin ding nauunawaan ng Diyos. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong binuhay ng Panginoong Jesucristo ang anak ng isang babae. At ano po ang sinabi ni Jesus sa babae? Do not weep. Walang sino man ang makakapagpatigil ng ating pagluha kung hindi ang Diyos lamang. Sapagkat sa Diyos, mararamdaman natin ang tunay na kapayapaan at kasiguraduhan na narinig niya ang ating panalangin. Maaring paiyakin tayo ng ibang tao, sugatan ng ating puso at pagkatao. Ngunit sa Panginoon, siyang hihilom nito. Siyang magbibigay kagalingan. Siyang sasagot sa ating mga hinihiling, sa ating mga panalangin. At sa puntong yon, hindi na luha ng kalungkutan at pagdadalamhati, kung hindi tears of joy na. Sapagkat ang Panginoon lamang ang may kakayahang magpatigil ng mga luha ng kalungkutan. Hayaan mong umagos ang iyong mga luha, katulad ng luha ni Santa Monica, na naging hudyat para ipanalangin niya ang kanyang anak. At ito namang pananalangin ni Monica ang siyang nagtulak upang magbagong buhay si Agustin, ang kanyang pinakamamahal. Maging ang mga luha ay pinapakinggan ng Diyos. Alam ng Diyos ang nakasulat sa mga luhang ito, sapagkat sila rin ay mga panalangin na kanyang pinakikinggan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, tanggapin mo ang pag-aalay ng aming buhay. Sa tuwing kami malungkot at umiiyak, naway patahanan mo kami. Bigyan niyo po kami ng kasiguraduhan na hindi kami nag-iisa sa laban ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.